Magandang hapon po sa inyo mga ma'am. Magandang hapon po. Saan po kayo nag-work as caregiver po? Sa Angels Care po. Sa Langkaan, Dasmariñas. Okay, ano po to? Private o Private government? po. Okay, 24 hours. Tapos, 1,419 lamang binibigay sa inyo. Bakit po short? Yun lang po ang kayang ibigay ng employer namin. Kumbaga, 473. Since nung pumasok po kami ng 2022, 373. Pagkatapos po, July 2024, 473, nagdagdag kami ng 100. Opo. Ilan po yung inaalagaan nyo doon? 20. 20. Opo, na matatanda. Yung 20 po na alaga ninyo, meron pong nagbabayad on their behalf o kumukuha sila sa mga NGO o sa government. Ano po yun mga kamag-anak nila dinadala po doon? Dinadala tapos nagbabayad. Opo. So, ngayon, yung pong mga kamag-anak nagbabayad naman ng tama kung Opo. magkano na dapat. Kaya lang, nasa-short change kayo nung may-ari nung daycare. So, ilan po kayo? Tatlo? Sa ngayon po, 3. Kasi naka-duty po yung iba. Ilan po kayo lahat-lahat? Ang caregiver po is 13. Dami nyo rin, 13. Opo. Pero yung empleyado po dun mismo sa loob, 17 po. Pero teka muna, 24 hours? Kaya nyo po yun? Bali- Hindi, walang tulog-tulog. Bali sir, may pinirmahan po kami na pumapayag po kami sa 24 hours kasi po sa nakaabot po kami na ang sahod po namin ay 303. Kulang pa po sa pamasahe po namin, pagkain po. Wala naman po libre po doon. Pati pagkain, babayaran nyo. Hindi, Bumibili kami po, kami na nagbabaon mismo. po kami. Ang libre lang Hindi po. kayo libre sa pagkain. Hindi po. Tubig lang. Magkano pong bayad ng bawat isang? Depende po kung may aircon po yung isang room. Magkano pong bayad? Halimbawa, Ang pagkakaalam po nasa 35,000 pag may aircon aircon. po. pag hindi aircon, 25? 25 po yata. 25,000 per month. 750,000. Oh, malaking kinikita. Halos more than 500,000. So, i-compute mo yan sa kinikita ng lahat. Marivic Martinez, Provincial Director ng Dole, Cavite. Magandang hapon po. Hi, good afternoon po, Sen. Yung pong mga caregivers sa Cavite, meron na kaming ginawang computation. 24 hours, pwede ho bang ganun? Pinapayagan ba yan na magtrabaho sa 24 hours? Mukhang hindi na siya mag-effective, hindi na maganda yung magbibigyan ng serbisyo sa mga inaalagaan nila kung walang tulog-tulog. Tama po, Senator. Hindi lang po yung health nila, at the same time po, yung productivity. Paano pa po Pagod na rin po makapagtrabaho kung lupay-pay na po yung ating mga manggagawa? Opo. Saka ma'am, puyat, imbis na makapagbigay sila ng magandang serbisyo doon sa kanilang alaga, mako-compromise po. Opo, ang talaga po sa base sa pag-aaral po, yung 8 oras, yun po yung allowed natin, at kung sa overtime naman po para makuha pa natin yung galing at produktibo ng isang manggagawa ay 4 na oras na maximum. So 12 hours lang po sana. Okay. Opo, pero yung 24, sobra na po yun. Masyado na po at hindi na natin pinatulog yung ating mga workers. At saka isa pa po, dapat meron man lang sanang pagkain. Dito, sila pong nagbabayad sa pagkain nila. Di ba? Opo, maling-mali po ang kumpanya. Opo. So, ma'am, you call the attention of Angels Care Home for the Elderly. Siguro pa magpapunta kayo ng tao doon, tingnan niyo po yung libro nila at para maituwid po yung Yes po. pagkukulang nila dito sa kanilang mga caregiver, ma'am. Yes, Sen. Opo, kukunin ko po yung buong detalye, lalong-lalo na po yung address, at isusumpi na po agad namin para po makita lahat yung mga nabanggit ng ating mga workers na 24 hours, the same time kung ilang empleyado sila, at yung mga tamang benepisyo po ay kung nakakarating ba po ito sa ating mga manggagawa. Meron pa kay SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Wala po. Wala po. Sus, Maria Jose, wala? Pag na-aksidente ka po, sarili mo po. Ilang beses 13-month na rin pay, po. wala rin. Meron Meron po, naman 13 po. month pay. Okay. Ano yung sabi pag na-aksidente? Kagaya ko po na bali po inatake po ako doon ng high blood na ma-hospital po ako. Opo. Sa Tagaytay pa po galing yung ambulance ko. Aha. Wala po silang pinoprovide. Naku po, narinig niyo po, Miss Marivic. Opo, noted po. Walang benefits. Daming pagkukulang, violation. Sige po, Ma'am Marivic, sasamahan po namin to sa Yes, inyong yes. tanggapan para maituwid Opo. itong mga violations, gawa ng paraan at i-correct itong Angels Care Home, yung mga violations nila. Opo. 600, Sen, ang ating pong minimum wage sa Dasmariñas.
kung 600 a day, kung 24 hours po, magkano dapat kung 24 oras? May premium na po yan at 25% at may night shift differential pa po na 10%. Wala. May- Opo. So yung meron po. Yung 800 pa lang po, kung ipeg pa lang po natin sa 800, 2,400 po. Wala pa po dun yung mga premium Oh. at ng OT at yun pong 10%. Dun po sa 2,400. Ano po yung 10% po, ma'am? Kasi po naging 24 hours, yung alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, may additional 10% pa po yun. Ayun, hindi nyo alam, no? Oh, ma'am, hindi nyo alam. Butit nasabi mo yon. Ayun. Sa Rappi meron po kung ano. Kasi po, kami pong apat, bali po, iba po yung sahod namin sa kanila. Po. Bakit po magkaibang sahod nyo? Yun nga po, Yun hindi po yung namin... Pare-pareho naman trabaho nyo. Yun Yun yung nga po question eh. po Hindi po namin. namin maano. Kasi po, pag nagre-relieve po kami sa may absent, ang makukuha po naming sahod, yung rate po nila. Sige, pupunta ko tayo kay Miss Marivic Martinez. Saan po yung tanggapan niyo po, Miss Martinez, ma'am? Nako, parehas lang po kami dito sa Dasmariñas po, sa may Barangay Paliparan, Alam mo Governor's Drive, Dasmariñas, Cavite. Okay, sige po. Pupunta po kami dyan. Sasamahan po namin sila para maayos po itong kanilang hinaing. Salamat po ng marami ha, Ma'am Marivic Wala po Martinez ng Dole. anuman. Magandang hapon po, Opo, madam. wala po kanina. Ayusin po natin yan. Bahala na po ako sa pamasahin ninyo lahat. Yung pagpunta nyo rito, ayusin natin. Kailan nyo po gusto pumunta doon sa sa Dole? Bukas po kasi duty po namin. Schedule po natin, hindi kayo duty. Opo. Tapos ngayon, pati mga back pay nyo, singilin natin. Siyempre, may mga back pay kung tawagin yan kasi kulang kapos Yung mga kapos, Yun po yung... ibibigay sa inyo. Punta kayo. Schedule Opo, natin. opo. Salamat po Salamat mas po. pagpunta. Salamat po. Salamat po, Reimburse sir. natin sila sa pamasahin nila lahat. Thank you po. Natapos lang po natin, no? Yung sena po natin dito sa may Dole, Cavite. Ano yung napagkasunduan po? Una sa lahat ay yung pagtaas ng ng salary, Mhm. okay na po. Pati ang mga benefits, okay na rin. Isa-isa na rin po ang pag-aayos. No? Napagbigyan po yung sa aming about sa benefits, Mhm. ibigay naman daw po. At saka yung medyo mababa yung rate, itataas niya po. Ayun po. So, merong improvement doon po Opo. sa after po sa programa ni Idol Rafi. Yes, I think meron namang May improvement may- naman po. Okay po. So, by March 13, March 2 p.m. 13. babalik po ulit tayo. Yes, Inaasahan yes po po. natin na maibibigay na po nila yung karagdagang sahod, yung Opo, mga hindi opo. ba nila naibigay, and then the benefits. Sir Rafi, maraming salamat po kasi ang bilis po ng action niyo po. Napakalaking tulong po ito sa aming mga caregiver. Lalo na nadagdagan na po yung mga sahod namin at yung mga benefits. Ngayon, unti-unti na po mai-improve. Salamat po. Thank you so much po, Sir Rafi. Talagang totoo po na ikaw ay idol namin dahil kayo po ay supportive po sa amin at naibigay po lahat ng kahilingan namin, yung mga benefits at increase sa sahod po. Kaya maraming salamat po sa pagganap at totoong pagbigay niyo po sa amin ng action kaagad. Thank you so much po, Sir Thank you Rafi. po, Sir Rafi. Both parties agreed to settle the matter in the amount of 50,000 pesos each for Miss Maricel Ventolero and Miss Girly B. Rejano and 65,000 pesos for Miss Myrene H. Villanueva. Tama naman po, no? Actually, yung last conference pa naman po, napagkasunduan na natin yung amount na yun, no? Sige po. So, the responding party released the exact amounts stated above in cash, representing full settlement of all monetary claims arising from the file request for assistance. So, consequently, both parties executed a quit claim and a release waiver po. So, tama po, nabilang nyo naman po yung mga na-receive ninyo. Tama naman, eksakto naman po. Okay. So, in view of the foregoing, this Senate conference hereby is considered settled and closed,
at this level due to monetary settlement of the claims. So, nag-execute nga po tayo ng quit claim release waiver. Ibig sabihin po, nag-agree po kayo no, dun sa mga reklamo natin dahil ito po ay compromise agreement po na kung magkano man po yung natanggap natin, yun na po yung full settlement po ng mga reklamo natin against our respondent or dun sa company natin. Okay po? After nung interview is ginawa namin ng paraan na talagang on the 27th nung the following day, February 27, ay pinuntahan namin yung Angel's Care Home for Elderly at hinanap namin yung kanilang kumpanya na kung saan ay nag-set kaagad kami ng initial conference at that was set last February 27. And then after that ay naiset pa ito ng March 6 na merong konting pag-uusap at pagbibigay ng mga suhestyon ng bawat isa. At ngayon nga, March 13 ay nagtapos yung usapin na kung saan yung tatlo nating complainant ay umuwi at nakatanggap ng mga kabayaran mula sa Angel's Care Home for Elderly. Any advice na lang po sa ating mga worker na same scenario, same situation na nakakatanggap po ng ganitong klaseng reklamo din po? Ano po ang dapat po nilang gawin? Ganito lang po, magtungo po kayo sa Department of Labor and Employment, lalong-lalo na po yung dito po sa amin sa area namin sa Cavite. We make sure po na talagang ine-exhaust po namin lahat ng means para ma-settle through our SENA. Kasi yan po ang mandato ng DOLE na kung saan dito sa SENA ay magkaroon ng mga compromise agreement para hindi na po ito maging full-blown case at umabot pa po sa NLRC. Tulad po ng ginawa natin dito sa Angel's Care Home for Elderly. Senator Raffy, ipagpatuloy niyo po ang napakagandang sinisimulan niyo at patuloy niyo pong gabayan ang ating manggagawa na suportahan po ang mga programa ng DOLE at asahan din niyo po na kami na nandito po sa DOLE ay hindi hihinto at titigil sa pagbibigay ng mandato at pagbibigay din po ng mga tamang benepisyo sa manggagawa. Kung hindi man po namin ito agad natutugunan, ay pinipilit po ng opisina namin lalong-lalo na po sa mga guidance nyo na pagbibigay sa amin ng impormasyon kung sino pa po itong mga ibang manggagawa na hindi tumatanggap ng mga tamang pasahod at benepisyo. Asahan po ninyo na ang DOLE ay nandito lamang para po matugunan ang lahat ng mga problema ng manggagawa at maging ang para po sa employers ay maalalayan po sila para maipagpatuloy nila ang kanilang mga business dito po sa atin. Salamat po. Sir Raffy, ito na po, nakuha na namin yung hinihintay po namin na yung kumbaga ang kabayaran po sa amin, yung mga kakulangan po, ito na po, hawak na po na. Maraming salamat po Sir Raffy dahil sa tulong dun po ninyo. Maraming salamat po dahil ito na po yung aming pagpunta namin dyan sa yung programa at action po agad at maraming salamat po. God bless po sa iyo. Raffy, salamat po sa agarang tulong nyo sa amin. Nakuha na po namin ang sa aming nararapat na sahod. Ito po ay panimula sa aming pamilya, lalo-lalo sa mga anak ko po, apat. Mag-graduate na po sila. Maraming salamat Sir Raffy. Tanggapin nyo naman po ito ma'am, na pera po ito, pinabibigay ni Idol Raffy para naman sa pamasahe po ninyo at hindi po buo po na maiuwi po ninyo sa pamilya nyo po ang inyo pong sahod. Maraming salamat po Sir Raffy, Idol! Thank